Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. So kanina nagprint na tayo ng iba't ibang size ng stencil na gagamitin natin. Tapos kumuha lang tayo nung size na babagay dun sa part na paglalagyan natin. So dito inuna ko yung buhok. Ang gamit ko dyan 15 Magnum tapos solid black. Pag gumagawa ako ng buhok ng bawat portrait na ginagawa ko, hindi ko po sinusunod lahat ng hibla o hindi kailangan kung ilan yung bilang ng hibla na nakikita mo, ganun din po yung gagawin mo. Sobrang tagal po yun. So ang importanteng gawin natin pag gumagawa tayo ng buhok, kung ano yung pagkakaayos ng buhok, kung ano yung kulay ng buhok, o kung ano yung detail na magiging kamuka nung buhok nung kinokopya natin. Yun na lang po yung gawin natin para hindi po tayo mahirapan. Basta ang importante mapalabas natin siya na magmumukhang realistic na buhok. Dito naman sa part na to, kukulayan na natin siya. Bali itong pinaka gilid nung suot niya na damit, minsan ang kulay po niyan is black. Parang ano kasi siya, parang anino ng damit. Tapos kailangan dark o pero depende sa kinokopya nyo kasi minsan wala namang ganyan na makikita na parang anino. So ako naman ang ginagamit ko dyan dark brown, depende kung halimbawa na dark, minsan magamit ako ng dark brown to sinasawsaw ko pa sa medium wash para mas magmukhang realistic yung ginagawa natin. So ito yung pinaka light na kulay nung dito yung sa part na to ng leeg niya. Ang kinulay ko dyan light flesh tone, tapos ang gamit kong needle 15 RM o curve magnum kung tawagin, para malambot lang po yung pasok, hindi masyadong mag-react yung pagka light flesh tone niya, kasi baka mas talunin niya kasi yung mga dark na una natin kinulay, kagaya niya nung brown tsaka nung sienna na ginamit natin para sa transition ng mga kulay dito sa part ng leeg niya. Minsan po light skin tone yung kinukulay natin dyan, pero depende yan sa mga kinokopya nyo kung ano ba yung kulay na nakikita nyo, yun po yung gagamitin nyo. Kung wala naman kayong available na kulay na ganun, pwede naman po kayong mag-mix para makagawa kayo ng kulay na hinahanap ng reference. So dito sa lips, kinuha ko muna yung yung hulma ng labi niya, tapos nagkulay tayo dyan ng dark magenta o deep magenta, tapos nagblending tayo ng red at saka ng hot pink para makuha natin yung pinakakulay na nakikita natin doon sa reference. Tapos ito sa gilid ng labi niya, gumamit tayo dyan ng medium brown, para po yan sa para maging malambot yung dating nung labi niya doon sa may gilid. Kasi minsan sa portrait may mga ganyan talaga yung kailangan malambot yung sa dulo nung niya, nung parang nagmumukhang dimple yun sa gilid ng labi niya. 15 RM po yung ginagamit ko, o kung may 9 RM mas okay, mas maliit, kaso wala po kasi akong available na 9 RM kaya 15 po yung ginamit ko. So ito yung sa mata niya, yung pinaka puti dun sa mata niya, sinishade ko yan ng gray wash o ng wash. Minsan naman po ang kulay is medium skin tone o light skin tone o kaya beige. Depende po sa kinokopya natin kasi minsan yung mata po ganun yung mga kulay na nasa kinokopya natin. So yun lang po yung susundin natin. Bali dyan sa mata na yan, ang gamit ko dyan kanina 3RL sa pagkuha ko nung pinaka shape ng mata niya o yung pinaka detail ng mata niya. Tsaka ako hinaguran uli ng 9M1 para mapalambot natin yung pinaka mga detail
mata ng isang portrait. So ito naman, mag-mix na ako dyan ng light skin tone at saka ng light flesh tone para mapalabas ko yung parang naka-blush on yung pisngi nung portrait na ginagawa natin. Pwede rin kayong gumamit minsan ng color na beige, tapos i-mix nyo sa medium skin tone o sa light skin tone o kaya sa flesh tone. Basta kung ano yung mas malapit, kahit hindi naman kuwang-kuwa yung kulay, basta kung ano yung mas malapit na magagawa nyo kulay na kamuka dun sa ginagaya natin. So yan, nag-highlights na tayo ng mata niya. Kung mapapansin nyo kanina, nag-shade tayo ng wash dyan. Yan na po yung kinalabasan, pinakaputi dun sa mata niya. Parang mas nagiging realistic kasi hindi lang siya puro puti. Kasi sa totoo naman talaga, pag tinignan mo maigi, hindi lang talaga puti yung makikita mo. Lawakan natin yung isip natin, basahin natin maigi, makikita nyo talaga meron siyang kulay na light gray. So pag nagkulay tayo ng wash, tapos nag-transition tayo ng white, magkakaroon ng ng transition, magiging parang gray sa part na yon, yung una nating hinagura ng wash. So dito nagba-background na lang tayo. Wala namang ni-request si client o pinadagdag na malaking background, kaya eto lang, lalagyan lang natin ng simple tsaka maliit na background para mas mag-highlight yung pinaka-portrait na ginawa natin. At ito na ang ating finished product. Masaya si client sa result. Syempre dahil masaya si client, masaya rin tayo kasi alam ko na binigay ko yung 100% na makakaya ko para sa pyesa na pinagawa niya. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo mixing kaalaman. Subscribe ng ating YouTube channel na si LRP Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.